Sharp monitor. Ang supply nito ay 19 volts. Nasa 27 inches. Tapos ito naman yung saksakan niya. So wala tayong jack na ganyang klase. Kaya ito, kinabitan natin ng pansamantala. Testing lang kung mayroon. So may supply tayo dito na 12.5. So 12.5 kaya niyang pagganahin ito. Kaya lang hindi talaga siya nagkaroon ng power. Yan, dapat umilaw yan dito. Yan, dapat may ilaw daw dito yan. So hindi siya nagkaroon ng ilaw. So yun yung problema nito. No power. So ganito lang yung board niyan, maliit lang siya. Yan. Yan, dito na yung backlight driver niya. Tapos ito na yung pinaka-IC natin. Papunta sa panel natin. So check na lang natin kung may supply ba ito. Pumasok yung 12, titingnan natin kung may supply yung papunta rito. Na hindi pa natin alam kung anong supply ang kailangan ng board na ito para gumana. Yung kadalasan dyan ay 3.3 saka 1.8 or 1.2. So tingnan natin kung mayroon tayong supply na masukat dito. Yan. So gagawin natin, mag-i-inject tayo. Dito na lang tayo mag-i-inject. Kasi connected naman siya doon sa regulator. At napansin ko rito, pag nag-inject ako rito, yung regulator natin ay nalulusaw yung paste. Yan, nalulusaw yung paste som natin. Yan, ito yun. Yan o, pansin nyo ba? Nag-iiba yung ayan. So positive yung sira ay yung ating regulator. So nakukuha natin yung short sa regulator natin. Inject tayo. Tapos tingnan natin yung short doon sa ating short killer. Ayan, inject tayo dito. Ayan o, 1.8 volts lang tayo. Tapos yung short ng circuit natin ay 2.8 ampere. Yan yung nadidetect ng ating short killer. Tapos ang may sira itong IC. Yan. Ito yung sira na IC. So tingnan natin kung may mahanap tayo kung pwede ba ito i-convert or hindi. So ginawa lang natin yung supply na kailangan natin sa IC na yan. Tapos inhang natin yung short na legs ng ating IC. Tinanggal natin yung paa dyan. Kasi yung IC na to nakadikit yung body. So tinatamad na ako mag-backlash ng IC. So pwede naman ihang yung pinaka IC nito. Tapos yung supply na papasok sa IC, cut nyo na lang para hindi na mapasukan ng supply ito. Tapos kinonvert natin siya sa may back converter. Yan. So back converter natin, yung input natin ay 12 volts, tapos yung out niyan 5 volts. So makikita mo rito yung out natin. Ito. Yan o, 4.9. So pwede na yan. Okay, tapos makikita mo ngayon umilaw na siya. Yan o, may ilaw na siya. Tapos yung pinaka backlight natin umilaw na rin. So sasarado lang natin to. Tapos titingnan natin kung okay na yung display nito. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So ang naging problema lang talaga ng unit natin, nag-short yung output ng ating 5 volts. Kaya nawala yung pinaka standby power nito. Ngayon ginawa natin, kinonvert na lang natin siya sa may back converter. Kasi ito okay naman ito, mataas naman yung ampere nito. Pwede siya sa mga ganitong board lang. Sa TV nga pwede siya eh. So ito mas maliit yung load nito. Kaya kayang-kaya niya yan. Okay, so sarado lang natin to. Tapos magpa-final test tayo. Okay, so dito natin siya pinwesto. Ilagyan natin siya ng press para hindi gumalaw. Tapos naglagay din tayo doon ng silicone paste para yung init ng IC natin lumipat sa body nito. Okay, so naka-brace yan dito. So hindi na yan malalaglag, hindi na rin masyadong magalaw. Okay, so
Sasarado lang natin tapos magpa-final test tayo. Okay, so yan na, nilaw na siya. Yan, bumukas na yung unit. Okay na. So yun lang ang problema nun. Nag-short lang yung 5V circuit natin, kaya nawala yung standby power, saka ayaw na siya mag-power on. So ginawa lang natin, nag-convert lang tayo ng supply gamit yung buck converter. 5V ang missing supply. Ngayon okay na siya.